Hello Sindak Stories. Ito po ang aking kauna-unahang pagkakataon na magbahagi ng sarili ko pong kwento. This is about justice served beyond life. Ang aking ama po ay brutal na pinaslang noong September 23, 2003 sa loob mismo ng aming bahay, dakong alas 10 ng umaga. 29 na stab wounds po ang kumitil sa buhay ng aking kawawang ama. Ayon sa police report, ang motibo daw ay robbery. Nung panahong iyon, 21 taong gulang pa lamang po yung magnanakaw na nanloob sa aming bahay para mag-search ng kung ano mga valuables na pwede po niyang nakawin. Ayon din po sa mga pulis, isa po siyang drug addict. Ang nangyari daw po noon ay nagpang-abot sila ng tatay ko sa loob ng bahay namin at silang dalawa po ay nagkagulo sa loob ng bahay. Siyempre, dahil 56 years old na ang tatay ko noon, anong laban niya sa strength na meron ang isang 21-year-old na sinasabing pedicab driver din daw po na puma-part-time bilang construction worker, pero hindi po namin masasabi na tiga doon siya sa lugar dahil hindi po namin siya kilala. Wala kaming ideya kung sino itong taong ito hanggang sa siya nga ang naging suspect sa pagpaslang sa aking tatay. Naaalala ko noon, Sir Red, na 2 days bago po mangyari yung krimen. Hindi ko po malaman kung anong dahilan at sinabi sa akin ng deretsahan ng aking ama na hindi na daw siya magtatagal sa mundo, pero lagi po niyang pinagdidiinan ay yung marami na daw po siyang nararamdamang sakit. I cut him off, Sir Red, at sinabi ko sa kanya na wag muna ngayon. Tumingin lamang po sa akin ang aking ama at sinabi niya, "We never know our fate." Mas nangilabot pa nga po ako dahil talagang pinagdiinan niya na maaari na daw po siyang yumao at nirequest pa po niya sa akin na lagi daw pong magdasal gamit ang Holy Rosary. Pinanghawakan ko talaga, Sir Red, yung sinabi ng aking ama na he was ready to go. Pero hindi ko po talaga inaasahan na sa ganitong klase na pamamaraan. I silently asked before my father's coffin na sana ay tulungan niya ako para nang sa ganun ay mabigyan ng katarungan ang kanyang untimely passing. Hanggang sa lumipas ang ilang araw, wala pa rin po kaming lead kaugnay sa kung sino ang gumawa ng krimen na to sa kanya. Hanggang sa bigla po, out of nowhere, meron pong isang mag-asawa ang siyang nagpapatunay na meron daw po silang nakitang tao na tumalon sa aming concrete fence at punong-puno daw po ng pulang likido ang kanyang suot na shirt nung araw na naganap ang pamamaslang. Aminado naman ng mag-asawang ito na hindi daw po pamilyar sa kanila yung suspect. Pero kung sakali daw po na makikita nila ito muli ng personal, ay maaari nila itong maituro. Frustrating sa part talaga namin ang nangyayari sa Red nung panahong yun. Maski yung paramdam ng tatay ko makaraan ng kanyang libing ay wala. Hanggang sa isang araw, merong isang grupo ang nag-reach out sa amin para tulungan daw kami upang tuluyang makita at maikulong yung suspect sa pamamaslang sa aking ama. Pumunta pa nga po sila sa bahay namin
at nag-mention na ng pangalan ng isa sa mga pinaniniwalaan nilang tao na maaaring gumawa nito kay tatay. Maniwala man po kayo sa hindi, Sir Red at sa mga tigapakinig po natin. Sa oras na iminention po nung grupong iyon yung ngalan ng suspect, hindi namin maipaliwanag kung bakit bigla-bigla ang lahat ng mga alagang aso ng kapitbahay ay nagsipagtahulan habang yung iba naman ay tuloy-tuloy na umalulong. Simula noon, Sir Red, doon na nagparamdam si tatay. Meron nga daw pong isang pagkakataon na tumatawag siya sa nanay ko early in the morning katulad ng kanyang ginagawa nung siya'y buhay pa at dumarating sa bahay ng ganong oras. Meron nga din po kaming nadidinig na footsteps sa loob ng bahay namin at alam namin na yun ang kanyang mga yabag. Hanggang sa isang panaginip din po, dumalaw sa akin si tatay. Hindi ko po nakita ang kanyang muka, pero alam kong si tatay iyon. Dinala niya ako sa isang malawak na rice field. Unang tanong ko sa kanya kung dun ba matatagpuan yung taong pumaslang sa kanya. Si tatay naman ay tumango lamang. Matapos noon, Sir Red, ay nagising ako bigla. Akala ko ay yun na ang una't huli. Meron din pong isang araw na napanaginipan ko muli si tatay. Nakaluhod po siya sa harap ng aming altar. Nasa likuran lamang po niya ako at pinakikiusapan ko siya na tumakbo na bago pa siya mapatay. Pero sabi niya sa akin nang nasa malumanay na tono, tanggap niya na ang kanyang kamatayan. After 57 days sa kanyang pagkamatay, napakabait talaga ng Diyos dahil nahuli yung suspect at siya ay nagtatrabaho daw pala ngayon sa isang malawak na palayan. Nakita din po muli sa kanya ang mga peklat na dulot ng mga sugat na kanyang natamo nung araw na kanyang pinaslang si tatay. Nakita ang mga peklat na yon sa kanyang tiyan at kamay. Most of all, he was positively identified by the couple witness na sinasabing siya nga daw ang nakita nila na tumalon sa aming konkretong bakod habang suot ang duguang shirt. Before, Sir Red, hindi ako naniniwala sa mga kaluluwa na pwedeng bumalik sa mundo ng mga tao for some unfinished business. Pero dahil sa karanasan kong ito, I think I changed my mind. At inyong napakinggan ang tampok na one-shot Tagalog horror story. I-like, mag-comment at i-share ang episode na ito sa inyong social media, mga certified kasindak. Huwag pahuhuli sa mga bagong kwentong katatakutan dito sa ating channel, kaya pindutin na ang subscribe button at ang notification bell. Hanggang sa susunod na kwentuhan dito sa Sindak Short Stories.